No boyfriend since birth. Tutok ang atensyon sa trabaho at walang oras para gumala. Yan si Samantha. Halos ilang linggo ang kinailangan bago siya napilit ng kanyang mga kaibigan para lumabas at mag-celebrate sa isang bar. Labag man yan sa loob ni Sam. Wala na rin siyang nagawa, sadyang makukulit ang kanyang mga kaibigan. Let's party the whole night, girls! Biglang sigaw ng isang babae habang nasa labas ng bar. Sisiguraduhin nating mag-enjoy si Samantha ngayon. At hinding-hindi niya makakalimutan ang gabing to. Nakangising sabi nito. Of course, Carla. Mas madalas pa ako mag-comments bago mangyari yung bagay na to kaya sulitin na natin. Natatawang saad ng isa pang babae. Napasimangot naman si Samantha habang tinititigan ng kanyang mga kaibigan. Kayo lang naman kasi ang mahilig sa ganitong bagay, Hana. Alam niyo naman marami ako inaasikaso kaya hindi ko na maisingit ang mga ganito. Paliwanag niya. Whatever girl, tara na. Hindi tayo nagpunta dito para magchismisan lang sa labas ng bar, no? Singhal ni Carla. Kahit nasa labas, dinig na ni Samantha ang malakas na tugtog na nanggagaling sa loob ng bar. Papasok pa lamang silang magkakaibigan. Nagsisisi na agad siya dahil sumama siya. Kahit pilitin pa ng babae ang kanyang sarili, sadyang hindi talaga siya komportable doon sa mga ganitong uri ng lugar. Dahil first time mo sa ganitong lugar, we'll make sure na tatatak to sa alaala mo. Biglang sambit ni Hana. Nakakaloko ang ngisi nito habang titig na titig sa kanyang kaibigan. Bahagyang napairap si Samantha. Sa isang araw lang, nakalimutan ko na tungkol dito. Sa dami ba naman ang ginagawa ko? For sure yun. Natawan na lang si Hana at Carla. Nagpatuloy na sa pagpasok sa bar ang tatlong magkakaibigan at agad naghanap ng bakanting pwesto. Hindi na rin nagsayang ng oras si Carla at agad nag-order ng alak. Naging mabagal ang paglibot ng tingin ni Samantha sa paligid. Kahit nakabibing niya ang ingay ng tugtog, tiniis na lang niya. Sa paglipas ng mga oras, parami ng parami ang alak na naiinom ng magkakaibigan. Kung kanina lang hindi komportable si Samantha, ngayon ay unti-unti na siyang nadadala ng tugtog at epekto ng alak. Naguguluhan man sa nangyayari sa kanyang katawan, hinayaan niya na lang yon at mas piniling mag-enjoy kasama ang kanyang mga kaibigan. Let's dance! Malakas na sigaw ni Carla. Bakas ang kalasingan sa postura nito, pati na rin sa pananalita. Let's go! Pagsang-ayon naman ni Hana. Tatanggi pa sana si Samantha, ngunit pabilis siyang hinila ng dalawa niyang kaibigan. Wala nang ibang nagawa ang babae nang nasa gitna na sila ng bar. Mas lalo pang lumakas ang tugtugan. Hindi nagtagal, natagpuan ni Samantha ang kanyang sarili na sumasabay na sa indayog ng musika. Nagkatinginan sina Hana at Carla, pagkatapos sabay na pangiti. Pinapanood nila ang kanilang kaibigan na unti-unting magpalamon sa musika at maya-maya lang, sinabayan na nila ito sa pagsayaw. Nang makaramdam ng pagod, nagpaalam si Samantha para muling maupo. Unti-unti na rin kasi siyang tinatabla ng alak, dahilan para makaramdam siya ng pagkahilo. Hi! Biglang bati ng isang lalaki. Nakatayo na ito sa tabi ni Samantha. May malawak na ngiti sa labi at diretso nakatitig sa kanya. Don't get me wrong, pero kanina pa kasi kita pinagmamasdan. You look so gorgeous. Ramdam ni Samantha ang pag-iinit ng kanyang muka. Kaya naman sigurado siyang namumula na siya. Pilit ang naging pagngiti niya at nang tignan niya ang mukha ng lalaki bahagya siyang natigilan. You're DJ, right? Hindi makapaniwalang bulalas niya. DJ De La Vega. Naniniguradong sambit niya. Mas lalong lumawak ang ngiti ng lalaki. So, kilala mo pala ako? Sunod-sunod ang naging paglunok ni Samantha. Hindi niya lubos akalain na makakaharap niya ang lalaki at kakausapin pa siya nito. Maya-maya lang, mariin siyang napailing. Pagkatapos mahinang sinampalang kanyang pisngi. No,
Dala lang to na alak. Aniya sa sarili. Kahit nagulat, hindi napigilan ni DJ ang kanyang pagtawa sa ginawa ng babae sa sarili. Miss, totoo lahat ng to. Aniya. Muling napatitig si Samantha sa lalaking nasa kanyang harapan. Gwapo, makisig, may kakaibang dating, ang tindig nito. Kahit sinong babae matutulala, kung makakaharap ang isang katulad ni DJ. Nanatiling tulala ang babae habang titig na titig kay DJ. Hanggang ngayon, hindi pa rin siya makapaniwala na nasa harapan niya ito. Unti-unti na rin kumakabog ng malakas ang dibdib ni Samantha. At kahit siya, hindi malaman ang dahilan nun. You're right, I'm DJ De La Vega. Sa pagkakataong ito, inilahad ng lalaki ang kamay nito sa harapan niya. Sunod-sunod ang naging paglunok ni Samantha. I'm Samantha, but you can call me Sam. Muli na namang umukit ang kakaibang ngisi sa labi ng lalaki. Can I call you mine instead? Mapang-asar na tanong ni DJ. Nanlaki ang mga mata ng babae sa kanyang narinig. Hindi niya malaman kung dala lang ba ng alak ang init na nararamdaman niya o dahil na yun sa lalaking kaharap niya. Palabiro ka pala. Ani Samantha. Ilang beses pa siyang palihim na bumuntong hininga para lamang ikalma ang sarili. Do you want me to get serious? Biglang tanong ni DJ. Nabalot ang pag-aalinlangan ng mukha ni Samantha. Nang mapagtanto niyang seryoso ang lalaking kaharap. Gustuhin man niyang magsalita. Parang wala siyang maisip kaya nagdesisyon siyang manahimik. Bahagyang lumapit si DJ sa tenga niya. This is me being serious, Samantha. Can you be my wife? Bulong nito at deretsahang sabi sa huling tanong. Halos tumindig ang balahibo ni Samantha sa katawan dahil sa ginawa ni DJ. Ang atensyon niya ay nakatuon sa hininga ng lalaki na tumatama sa kanyang leeg. May kakaibang dulot yon sa sistema ni Samantha. Para bang unti-unti siyang nawawala sa katinoan. Ha? Wala sa sariling bulalas niya. I want you to be my wife. Pag-uulit ng lalaki sa sinabi nito. Mabilis nagsalubong ang kilay ni Samantha. Are you for real? Sino naman ang babaeng papayag dyan sa alok mo? Besides, ngayon pa lang kita nakita in person, no? Ano ba akala mo sa akin? Easy to get ako? Asik niya. Nagkibit balikat lang si DJ. Akala ko ba gusto mo maging seryoso ako? Pagmamaang-maangan nito. Pero hindi ganyan ang ibig kong sabihin. Daig mo pang nasisiraan ng bait dahil dyan sa pinagsasabi mo. Napatawa si DJ sa naging reaksyon niya. Kailangan ko na umalis. Kinagagala kita makilala, Samantha. Seryoso ako sa naging tanong ko. Pag-isipan mo mabuti. Hanggang sa muli tayo magkita. Ani DJ pagkatapos kumindat pa bago tuluyang naglakad pa alis. Naiwang nakamaang si Samantha. Hindi makapaniwala sa mga sinabi ng lalaki. Sunod-sunod pa siya napakurap kasabay ng kanyang mabibigat na pagbuntong hininga. Parang nawala ang epekto ng alak sa katawan ng babae dahil sa naging pag-uusap nila ni DJ. Samantha! Sigaw ni Carla. Bumalik ka na rito, magsayaw na ulit tayo. Pilit ang naging pagngiti niya. Maya-maya, sige mag-enjoy na lang muna kayo dyan. Nawala na siya sa wisyo, sa sinabi ni DJ na talagang pumasok sa kanyang isipan. Pinilit siya ng mga kaibigan pero binaliwala niya yon. Sa paglipas ng mga araw, naging laman ng isipan ni Samantha ang sinabi ni DJ De La Vega sa kanya. Hindi na rin niya magawang mag-focus sa trabaho. At hindi na rin niya alam kung ano ang kanyang gagawin. Kahit ang mga kaibigan ni Samantha, napansin ang mga kinikilos niya, ngunit mas pinili nilang manahimik at wag nang mag-usisa. Samantha, are you okay? Tanong ni Hannah. Napaigtad siya sa pagkakaupo bago bumaling ng tingin sa kaibigan. Oo, ayos lang. Huwag kang mag-alala. Ilang araw ka na wala sa sarili mo. Ano ba nangyayari sa'yo? Kunot noong tanong ni Carla. Mariin ang naging pagpikit niya.
Pagkatapos nagpakawala ng isang mahabang buntong hininga. Ayos lang talaga ako. Nang magmulat siya ng kanyang mata, nakatingin na siya kay Carla. May iniisip na ako, kaya siguro hindi ako makapag-focus. Sa kabila ng mga sinabi ni Samantha, parang hindi naman naniniwala sa kanya ang mga kaibigan. Pero imbes na magsalita ang mga ito, nanahimik na lang ang dalawa. Nakahinga naman ng maluwag si Samantha dahil hindi na nangulit sa kanya ang mga kaibigan. Simula kasi nang gabing pumunta sila sa bar, wala na siya sa sarili. Hindi nga niya alam kung dapat niyang sabihin sa mga kaibigan yung tungkol sa naging pag-uusap nila ni Mr. De La Vega. May isusuot ka na ba para sa event ng kumpanya? Biglang tanong ni Hannah. Yes, matagal na nga akong bumili. Alam ko kasi magiging abala ako ngayon. Sagot naman ni Carla. Ang tingin ni Samantha natoon sa dalawa niyang kaibigan na nag-uusap. Ngayon na lang ulit pumasok sa isip niya ang tungkol sa event ng kumpanya. Halos hindi na maipinta ang muka ng babae. Nang mapagtantong hindi pa siya nakakahanap ng maisusuot. Ikaw ba, Samantha, ready ka na? Ako, nakalimutan ko. Pag-amin niya at mabagal na napailing. Ano ka ba naman, girl? Event ng kumpanya yon pero nakalimutan mo? Hindi makapaniwala ang singhal ni Carla. Huwag kang mag-alala, may oras ka pa naman para maghanap. Hindi na nagsalita pa si Samantha. Alam kasi niya nakasalanan niya kung bakit nangyari to. Kundi lang sana okupado ang kanyang isip. Hindi mawawala sa isip niya ang tungkol sa event ng kumpanya. Sasamahan ka na lamang namin maghanap. Tumango siya bilang tugon bago bumalik sa kanyang ginagawa. Pinilit na lang niyang alisin sa kanyang isipan si DJ para makapag-focus sa trabaho. Sa kabilang banda, simula nang makita ni DJ si Samantha sa bar, hindi na nawala sa isip niya ang magandang babae. Halos araw-araw niyang inaasam na muling makita ito. Malinaw pa sa alaala ni DJ ang naging pag-uusap nila ng dalaga. At hanggang ngayon, seryoso pa rin siya sa sinabi dito. Sir, tumawag po yung dad niyo. Sambit ng kanyang sekretarya. Bakit daw? Gusto po niya pumunta ka sa bahay nila mamaya. Mas lalong nagsalubong ang kilay ni DJ. Naging malalim ang kanyang pag-iisip hanggang sa hindi niya napansin ang pag-alis ng kanyang sekretarya. Sa kabila nun, hindi napigilan ni DJ ang kanyang excitement. Halos ilang buwan na nakalipas mula nang bumisita siya sa bahay ng mga magulang. Hindi naman ganon kalayo ang bahay ng mga ito. Sadyang marami lang siyang inaasikaso sa kumpanya, kaya hindi niya magawang mapabisita. Hindi na siya nagsayang ng oras. Mabilis siyang nag-imis ng gamit at tinahakandaan palabas ng kanyang kumpanya. Nang makasakay sa kotse, agad niya itong pinaandar at nagmaneho paalis. DJ! Malayo pa lang natanaw niya ang isang matandang babae. Halik ka na! Pumasok ka! Malawak ang naging ngiti ni DJ. Marahan siyang naglakad palapit sa matandang babae na naroon sa may garden. Kumusta, Manang Lori? Bay, lalo kang gumwapo Pang-aasar ng matanda. Mukhang suswerte ng babaeng magugustuhan mo. Alam ko na yun, Manang. Sagot niya tumawa. Ay, nasa loob ang mga magulang mo. Ang akala ko mamayang gabi ka pa dadating. Wala na rin po kasi akong ginagawa sa kumpanya kaya pumunta na ako dito agad. Pagdadahilan ni DJ. Inayos ng saglit ng matanda mga nakakalat na gamit. Pagkatapos ay saka naglakad papasok sa bahay. Agad namang sumunod si DJ kay Manang Lori. Kahit sina PJ at Sunshine, nagulat dahil sa maagang pagdating ng kanilang anak. Bakit niyo ako pinapunta dito? May nangyari ba? Kunot noong tanong niya. Kahit kailan, ayaw mo talaga nagsasayang ng oras. Umiiling na saad ni PJ. I want you to come with us. May event kaming pupuntahan at di maaaring sumama ang mga kapatid mo. Event? Bakit ako? Naguguluhan niyang tanong. Dahil ikaw na lang wala pang asawa at pamilya sa inyong magkakapatid.
Wala ka rin naman pinakikilalang nobya. Kaya sigurado kaming wala kang pag-aabalahan. Saad ni PJ? Oo nga. DJ, sige na. Ang mga kapatid mo, may mga kailangan asikasuhin. Bukod doon, kailangan din nila alagaan ang kanilang mga anak. Ani Sunshine. Saglit na natahimik si DJ. Muli na naman pumasok sa kanyang isipan ang tungkol sa pagkakaroon ng pamilya. Kahit hindi sabihin ng lalaki, hindi niya may pagkakailang naiinggit siya sa mga kapatid. Ilang beses niya na kasing nakita ang bawat pamilya ng kanyang mga kapatid at masasabi niyang masaya ang mga ito. Habang tumatagal nga, mas lalong nasasabik ang lalaki na magkaroon ng sariling pamilya. Huwag ka nang tumanggi, DJ. Minsan lang naman tayo magkakasama. Hindi ka rin naman bumibisita dito. Ani PJ. Sunod-sunod ang naging pagbuntong hininga niya. Alam niyang kahit tumanggi pa siya, magpupumilit lang ang mga magulang niya. Sige po. Nagpatuloy sa pag-uusap sina PJ at TJ habang sina Sunshine at Manang Lori naman ay nagsimula ng mag-asikaso ng pagluluto. Nang matapos sa pagluluto, agad din silang kumain. Napagdesisyonan ni DJ na sa bahay na lang ng kanyang mga magulang matulog. Gabing-gabi na rin kasi sila natapos sa pagkukwentuhan. Bukod doon, maaga rin naman siyang babalik dito bukas. Nang magising kinabukasan, mabilis siyang kumilos para mag-ayos ng sarili. Sa hindi may paliwanag na dahilan, walang ibang laman ang kanyang isip kundi si Samantha. Ilang beses pang napailing ang lalaki. Ngunit, nabigo siyang alisin sa kanyang isipan ang babae. Mukhang tinamaan na ako. Wala sa sariling bulong ni DJ habang pinagmamasdan ang refleksyon ng sarili sa salamin. Pinilit na lang ng lalaki ang kanyang sarili na ituon ang atensyon sa pag-aayos. Hindi naman nagtagal, natapos na siya saka lumabas ng kwarto. Nagpalipas lang na oras sina DJ sa bahay ng kanyang mga magulang at nang sumapit ang tanghali, agad na rin silang umalis. Hindi pa rin alam ng lalaki kung ano event pa yung pupuntahan nila. Pero wala na siyang pakialam doon. Ang tanging nais lang niya mangyari, muling makausap at makita si Samantha. DJ, we want you to meet the owner of this company. Sa tingin ko magkakasundo kayong dalawa. Sambit ni Sunshine. Mabilis na nagsalubong ang kilay ng lalaki. So kaya niyo ako sinama dito? Para ipakilala sa kung sino man. May bahid ng inis na tanong niya. It's not like that, son. Nabanggit sa amin ni Miss Reyes na gusto kanya makalala. She's a fan of yours. A fan? Kailan pa ako nagkaroon ng ganyan? Look, anak. Just meet her. Wala namang mawawala sa'yo kung gagawin mo yon. Besides, wala naman to ibig sabihin. Pwede kayong maging magkaibigan o hindi. Ang mahalaga, nagkakilala kayong dalawa. Napabuntong hininga siya. Fine. Napipilitang sagot niya. Malawak ang naging ngiti ng mag-asawa bago nagpatuloy sa paglalakad. Maaga pa naman pero madami na rin ang bisitang dumating. Humanap lang sina PJ at Sunshine ng bakanting pwesto at agad naupo. Nilibot naman ni DJ ang kanyang paningin sa paligid. Hindi niya may tatangging kamangha-mangha ang ayos at dekorasyon ng paligid. Bukod doon, halos karamihan sa mga bisitang naroon ay mga kilalang personalidad. Sa paglipas ng mga oras, mas lalong dumami ang bisita. Hindi rin nagtagal nagsimula na ang event. Ang tingin ni DJ inatoon sa entablado nang makita niya maglakad paakyat doon ng isang pamilyar na figura. Magandang araw sa inyong lahat. Maraming salamat sa pagdalo sa aming simpleng event ngayong gabi. Masiglang sambit ng babae. Nagpatuloy sa pagsasalita ito at hindi man lang magawang alisin ni DJ ang tingin sa babaeng nagsasalita. Kahit nga pagkurap ng kanyang mata hindi niya magawa. Para bang takot na takot na baka maglahong parang bula ang babaeng nasa entablado. That's Miss Samantha Reyes. At siya ang gusto namin makilala mo. Biglang sambit ni Sunshine. Bakas pa rin ang gulat sa mukha ni DJ.
Nakatuon pa rin ang tingin niya sa babae. At habang tumatagal, unti-unti na ring nagwawala ang kanyang dibdib. Nitong mga nakaraang araw lang, iniisip pa ng lalaki kung kailan niya muling makikita si Samantha. Pero ngayon, narito na sa kanyang harapan ito. Son, are you okay? Ba't parang gulat na gulat ka? May problema ba? Nag-aalalang tanong ni PJ. Saka lang nabalik sa ulirat si DJ pagkatapos ay sunod-sunod na napailing. I'm okay, Dad. Kahit hindi kumbinsido, nanahimik na lang si PJ at muling binalik ang tingin at atensyon sa babaeng nagsasalita sa entablado. Hindi rin naman nagtagal ang pagsasalita ni Samantha at agad nagsimula ang party. Nanatili si DJ sa kanyang upuan, habang ang kanyang mga magulang naging abala na sa pakikipag-usap sa ibang mga bisita. Mariin pang napapikit ang lalaki at pinakaramdamang maigi ang sarili. Sinubukan pa niya ikalma ang sarili dahil sobrang malakas ang kabog ng kanyang dibdib. Miss Reyes, alam ko matutuwa ka sa balitang sasabihin ko. Bakas ang excitement at konting kilig sa tinig ni Sunshine. Nanlaki ang mga mata ni DJ matapos marinig yon. Nanatili siyang nakatungo at hinihintay ang susunod na sasabihin ng kanyang ina at nang kausap nito. Nako, Ma'am Sunshine, hindi ko na po alam kung kaya ko pa bang humarap sa anak niyo ngayon eh. Nagdadalawang isip na sambit ni Samantha. And why is that? Naguguluhang tanong ni Sunshine. The thing is, ba't ayaw mo ako makita? Biglang tanong ni DJ. Nakatayo na siya at diretsong nakatitig kina Samantha. Ilang araw ko nang iniisip kung magkikita pa ba tayong dalawa. At ngayon magkaharap na tayo. Don't tell me, ako lang nakakaramdam ng ganito. Bahagyang napamaang si Samantha. Bakas ang gulat sa kanyang muka at hiya. Napuno naman ng pagtataka ang muka ni Sunshine habang palipat-lipat ang tingin sa kanyang anak pabalik kay Samantha. Magkakilala kayong dalawa? Hindi makapaniwalang tanong ni Sunshine. Hindi po. Mabilis na pagtanggi ni Samantha. Umukit ang mapang-asar ng ngisi sa labi ni DJ. Pagkatapos ay marahang naglakad palapit sa babae. Are you sure? Mariing napapikit si Samantha. At na magmulat siya ng mga mata, seryoso na siyang nakatingin sa lalaki. Not now, DJ. Huwag sa harap ng mama mo. Bahagyang natawa si DJ. What's wrong? Wala namang mali sa ginagawa natin, di ba? Pwede bang sabihin niyo muna sa akin kung anong nangyayari? Hindi na napigilan ni Sunshine ang kanyang sarili. Magkakilala na kayong dalawa? At ba't bakit parang galit na galit kayo sa isa't isa? May hindi ba ako nalalaman? Huminga ng malalim si DJ. Nagkita na kami before, Mommy. You don't have to worry. Magsasalita pa sana si Sunshine. Ngunit bigla namang lumapit sa kanya ang kanyang asawa. Wala nang ibang nagawa ito nang bigla siyang hilahin ni PJ papunta sa ibang bisita na nais sila makausap. Naiwan sina Samantha at DJ na nakatitig sa isa't isa. Pinakiramdamang maigi ng babae ang kanyang sarili at pilit nilabanan ang titig ng kaharap. Hindi pa rin nawawala ang mapang-asar ng ngisi ni DJ. Kahit hindi niya sabihin, kakaibang sayang naramdaman niya ngayong kaharap niya ng babaeng hinahanap-hanap niya. Pwede ba tigilan mo na ako? Hindi ko alam kung anong trip mo sa buhay pero pwedeng wag mo ko idamay? Naiinis na saad ng babae. Sinabi ko na sa ito, di ba? Seryoso ako sa mga sinabi ko sa'yo. Hanggang ngayon seryoso pa rin ako. Bakit mo ba ginagawa to? Anong mapapala mo sa trip mong to? Sigurado akong aware ka na lahat ng kapatid ko may pamilya na. Huminga ng malalim si DJ. Muli na namang nabalot ng lungkot at inggit ang kanyang sistema. Aaminin ko, nainggit ako sa kanila. Dahil meron na silang pamilya. Bukod doon, kinukulit na rin ako ng mga magulang namin para magpakasal. Samantalang, wala pa nga ako nahahanap na nobya.
Kwento nito, pagkatapos muling tumingin sa babae. Unang kita ko pa lang sa'yo. I felt something. I know, it's an inappropriate offer. Pero ayaw ko naman kung kani-kanino lang lumapit para gawin to. Sa kabila ng gulat dahil sa mga narinig, hindi napigilan ni Samantha ang bahagyang matawa. So gusto mo akong gamitin? Gamitin mo rin ako kung gusto mo. Huwag mo akong itulad sa'yo. Hindi ako ganyang klase ng tao. Wala ako sa lugar para husgahan ka, Samantha. Ako ang lumalapit sa'yo para sa ganitong bagay. Yes, I'll admit. Gagamitin kita para lang masabing meron akong sariling pamilya. In return, you can use me all you want. Mas lalong lumapit ang lalaki kay Samantha. I have a very successful company. Alam kong alam mo kung ano magiging epekto nito sa kumpanya mo. Ang mapalapit pa lang, sa isa sa amin, mahihigitan na ang kahit na kaninong kumpanya. What more, kung malalaman ng iba na asawa kita? Nakangising sabi ni DJ sa babae. Saglit na natahimik si Samantha. Hindi siya makapaniwala sa pinagsasabi ng lalaking kaharap niya. Sa kabila nun, may kung anong nagtutulak kay Samantha para pumayag. At isa pa, hindi niya na rin naman may pagkakailang matagal niya nang nagugustuhan si DJ. Huminga muna ng malalim si Samantha. Fine, pumapayag na ako sa gusto mo. Pero wala akong balak magpakasal sa'yo. I don't mind. Magpapanggap ka lang naman bilang asawa ko. Hindi natin kailangan magpakasal. Sa tingin mo ba maniniwala yung mga magulang mo? Alam nilang kamakailan lang tayo nagkakilala. Sigurado akong hindi sila maniniwala. Huwag mo na isipin yan. Ako nang bahala. Saglit pa nag-usap ang dalawa at umabot yun ng halos ilang oras. Hindi pa rin makapaniwala ang babaeng pumayag siya sa nais na mangyari ni DJ. Sa kabila noon, hindi na rin maaaring umatras si Samantha. At kahit hindi niya sabihin, may kakaibang saya siyang nararamdaman sa plano ni DJ. Matagal niya nang nais na makilala at makaharap ito. Sino mag-aakala na aabot sa ganito ang lahat? Hindi niya maitatanggi na pabor sa kanya ang nais mangyari ni DJ. At alam niyang wala siyang pagsisisihan sa naging desisyon niya. Wala mang kasiguraduhan ang plano ng dalawa. Sa paglipas ng mga araw, unti-unti naman nilang nakilala ang isa't isa. At dahil biglaan ang mga nangyari, ikinagulat ni Hannah at Carla ang kanilang nalaman mula sa kaibigan. Are you for real? Ano naman nakain mo at pumayag kasi gusto niya mangyari? Hindi makapaniwalang bulalas ni Hannah. Matalino ka naman, Samantha. Alam kong alam mo yung ginagawa mo, pero ba't umabot ka sa ganito? Kunot noong tanong ni Carla. Sunod-sunod na naging pagbuntong hininga niya. Look, hindi ko rin alam kung ba't ako pumayag. Pero nangyari na. Besides, it's a win-win situation. Gagamitin niya lang ako para maipakita sa mga magulang at kapatid niya na meron siyang asawa at magkakaroon siya ng pamilya. Gagamitin ko naman siya para mas lalong makilala yung kumpanya ko. See? Pareho kami makikinabang dito. Girl, kilala na yung kumpanya mo kahit wala siya. Ano pa ang habol niya sa'yo? Isa pa, kilalang tao ang pamilya de la Vega. Kahit nga si DJ, kilala din sa buong bansa. Naisip mo ba kung ano magiging epekto nito sa'yo? Sigurado akong uulanin ka ng tagahanga nun at pati na rin ang media. Mariin ang naging pag-iling ni Carla. Hindi mo ba naaalala yung nangyari sa mga kapatid ni DJ? Hindi ba, biglaan lang din yung pag-ugo ng balita tungkol sa kasal at pamilya ng mga yon. Halos ilang buwan ding naging maingay yung balitang yon. That's the point. Alam na ng mga tao na biglaan ang pagkakaroon ng balita tungkol sa kasal at pamilya ng mga kapatid ni DJ. Hindi na sila magugulat kung ganun din ang malalaman nila kay DJ. Ewan ko sa'yo, girl. Pero wala kami sa posisyon na husgahan ka. Besides, matagal na rin naman tayo magkakaibigan. Hindi man namin maunawaan ang plano nyo.
handa kaming suportahan ka dito. Wala naman kami ibang choice. Desisyon mo yan, kaya suporta lang yung magagawa namin. Ani Carla. Hindi napigilan ni Samantha ang kanyang pagngiti. Alam ko namang maintindihan niyo ako, girls. Alam ko rin alam niyo na matagal ko nang gusto yung si DJ. Malay niyo, ito na pala yung maging tulay para magkatuluyan kaming dalawa. Paano ka naman nakakasiguradong magugustuhan ka rin nun? Natatawang tanong ni Hannah. Trust me, friend. Nakangising sagot ni Samantha. Sa kabila ng kumpiyansa ng babae, hindi niya may tatangging kinakabahan siya. Muling umukit sa kanyang isipan na pagpapanggap lang ang gagawin nila at walang kasiguraduhan kung magkakatuluyan nga ba sila dalawa ni DJ o hindi. Sa kabilang banda, sa paglipas ng mga araw, naging abala naman si DJ sa pag-aayos ng mga peking dokumento na siyang magpapatunay ng kasal nila ni Samantha. Alam kasi niyang marami ang magugulat at magtatanong, lalo na ang kanyang pamilya. Kaya naman, inihanda niya na ang mga ito kung sakaling kailanganin. Are you sure about this? Seryosong tanong ni DJ, habang diretsong nakatitig kay Samantha. Inuulit ko, hindi kita pipilitin kung labag sa loob mo itong gagawin natin. Simula na magkasundo sila, nakapag-decide silang tumira sa isang bahay. Wala namang espesyal sa setup nilang ito. Mas naging madali lang para sa kanilang dalawa na makilala ang isa't isa. Bukod doon, kailangan nilang mag-ingat. Magiging magulo ang kanilang plano. Kung malalaman ng iba na magkahiwalay sila ng bahay na tinitirhan, yeah, I'm sure. Wala namang mawawala sa akin kung gagawin ko to. Hindi ka ba natatakot sa maaaring mangyari kapag nalaman ng media ang tungkol dito? Wala akong pakialam sa kanila. Madali silang maniwala sa maliit na impormasyon na kukuha nila. Hindi magiging mahirap para sa atin ang mapaniwala sila. Bahagyang napatango si DJ. You have a point. Mukhang kabisado mo na ang media. Napansin ko lang nitong mga nakaraan. Besides, ilang beses umugong sa balita yung pamilya nyo nito nakaraang taon. Madali lang naman malaman ang sistema ng media. Basta para sa malaking issue, kahit anong impormasyon gagamitin nila. I see. Tumikim si DJ. I want you to be ready, Samantha. Ipapaalam ko na sa mga magulang ko ang tungkol dito. Bahagyang nagulat si Samantha. Ha? Ay bakit ang bilis naman? Sinusubukan nila ako ipagkasundo sa ibang babae. Ayoko nun. Hindi man nila direktang ginagawa. Ganon din naman ang kinalalabasan. At alam ko ang plano nila. Ilang beses na nilang binalak na ipakilala ako sa iba't ibang babae. Alam kong wala naman silang masamang intensyon. Pero hindi ko mapigilang mainis. Kung sasabihin natin agad ang tungkol sa atin, sigurado akong titigil na sila sa ginagawa nila. Saglit na natahimik si Samantha. Susubukan ko. Huwag kang mag-alala. We just need to act husband and wife. Kailangan nating maipakita sa kanila na totoo yung relasyon natin. Bahagyang napatango ang babae. Mababakas sa kanya ang matinding kaba at takot. Ngunit nanatili siyang tahimik. Sa paglipas ng mga araw, mas lalo siyang kinabahan. Hindi pa man nila napagdesisyon ng ipaalam sa ibang tungkol sa relasyon, umugong na agad sa balitang tungkol dito. Nakita mo na ba to? Hindi mapakaling tanong ni Carla. Nagsalubong ang kilay ni Samantha. Napansin niyang nag-aalala na ang mga kaibigan kaya nabalot siya ng pagtataka. Ano ba yan? Ba't parang hindi kayo mapakali dyan? Panoorin mo na lang kasi. Halos mapasinghap si Samantha nang mapanood ang balita mula sa cellphone ng kanyang kaibigan. Paano nangyari to? Paano nila nalaman? Wala pa naman kami pinagsasabihan ng tungkol sa amin. Maya-maya lang umugong ang ringtone ng cellphone niya. Agad niya itong sinagot na makitang tumatawag si DJ. Nakita mo na ba? Oo. Hindi ko alam kung paano ito nangyari. Pero sana ayos ka lang. Mukhang magaling magmatsyag ang media.
Natuklasan agad nila na magkasama tayo nakatira sa isang bahay. Huwag kang mag-alala. Inaasahan naman natin na mangyayari to eh. We have another problem. Gusto tayo makita ng mga magulang ko. Nakagat ni Samantha ang pang-ibabang labi. I see. Napaghandaan na naman natin yung bagay na yun, di ba? Sa tingin ko, hindi na natin kailangan maghintay ng tamang oras para sabihin sa kanila. Are you ready? Yun totoo, Samantha. Bakas ang pag-aalala sa tinig ni DJ. Alam kasi nitong kinakabahan ng babae tungkol sa bagay na ito. Kung di ka pa handa, pwede naman natin ipagpaliban muna. Ako nang bahala mag-isip ng dahilan. No. Let's tell them. Para mawala na yung bumabagabag sa akin. Desididong sagot ni Samantha. Okay, kung yan ang gusto mo. Magkita na lang tayo para sabay tayong pumunta sa bahay nila. Nang mamatay ang tawag, sunod-sunod ang mabibigat na pagbuntong hininga ni Sam. Kahit ilang araw na siyang naghahanda para harapin ang mga magulang ni DJ, hindi pa rin niya maiwasang kabahan at matakot. Saan ka pupunta? Nagtatakang tanong ni Hana. Nang makitang nagmamadali ang kanyang kaibigan. Makikipagkita sa mga magulang ni DJ. Mabilis siyang sagot. Napanood na rin nila yung balita. Gusto nila makaharap kaming dalawa. Sigurado ka na ba dito? Tanong ni Carla. Wala na ako magagawa para umatras eh. Besides, kumalat na sa media yung tungkol dito. Kailangan na lang naming panindigan yung plano. Nag-aalala sina Hana at Carla. Ngunit alam nilang hindi nila mapipigilan si Sam. Hindi na nga nagsaya ng oras si Samantha. Mabilis niyang inayos ang kanyang lamesa. Pagkatapos umalis ng kumpanya at nagtungo sa bahay nila DJ. Sa kabila ng kumakabog na dibdib, sa labis na kaba mas pinili niyang tatagan ang sarili. Nang mga sandaling yun, wala nang ibang nasa isip si Samantha kundi ang matuloy ang plano nila ni DJ. Wala na siyang pakialam kung pagpapanggap lang ang lahat ng ito. Basta makasama niya ang lalaking nagugustuhan niya. Shall we? Tanong ni DJ na makita ang pagdating ni Samantha. Nakatayo na siya sa tabi ng kotse nito. Sabi mo lang sa akin kung kinakabahan ka. I'm good. Let's go. Saglit pang natigilan si DJ. Bahagya siyang tumango bago pinagbuksan ng pinto ng kotse si Samantha. Nang makasakay silang dalawa, agad nagmaneho ang lalaki papunta sa bahay ng kanyang mga magulang. Alam ng lalaki na biglaan ang lahat, pero hindi na yun ang nasa isip niya. Gusto niya na lang matapos to. DJ! Nakangiting bati ni Manang Lori. At ang tingin niya natuon sa babaeng kasama ni DJ. Ikaw na siguro si Samantha, ano? Ikinagagala kitang makilala. Ako nga pala si Manang Lori. Opo. Ako nga po si Samantha. Ikinagagala ko rin po kayo makilala. Nahihiyang sagot ng babae. O siya, pumasok na kayo. Nagkatinginan si Samantha at TJ bago napagdesisyon ng sumunod kay Manang Lori. Malayo pa lang, natanaw na nila ang magulang ng lalaki. Seryoso ang mukha ng mga ito at diretso nakatitig sa kanila. Magandang araw po. Nahihiyang bati ng babae. Magandang araw din, Samantha. Hindi ko lubos akalain na sa ganitong paraan tayo magkikita muli. Pasensya ka na kung biglaan. Naku, ako po yung dapat humingi ng pasensya. Alam ko pong mas nabigla kayo dahil sa balita tungkol sa amin ng anak nyo. Saad ni Samantha. So, let's make it clear, okay? Mag-asawa na kayo nung gabing nagkita tayo sa event ng kumpanya mo? Seryosong tanong ni PJ. Marahan na naging pagtango ni Samantha. Opo. Bakit hindi niyo man lang sinabi sa akin? O di kaya sa amin? Malungkot na tanong ni Sunshine. Kaya pala gano'n na lang kayo mag-usap? Ang akala ko pa naman ay magkagalit kayo. Hindi pa kasi siya handa na ipaalaman tungkol sa amin, Mommy Sunshine. Besides, we're a well-known family.
Alam natin kung anong ingay ang pwedeng gawin ng media tungkol dito. Pagpapaliwanag ni DJ. I see. So, paano kayo nagkakilalang dalawa? Parang kailan lang? Sinabi mo sa amin na gustong-gusto mo makaharap si DJ. We met at a party. Nagkakilala po kami sa isang party. Sa isang bar. Mabilis nagsalubong ang kilay ng mag-asawa habang nakatitig kina Samantha at DJ. Nakagat ni Samantha ang ibabang labi. Dahil sa nasabi niya, pagkatapos ay agad na patungo. Sa kanyang isipan sinasampal niya na ang sarili. Palpak ang sinabi niya. Ano ba talaga? Naguguluhang tanong ni Sunshine. Yes. Ang unang pagkikita namin ay sa isang bar. Pero mas naging malapit kami sa isa't isa sa isang party na parehas namin pinuntahan. Pagdadahilan ni DJ. Nakahinga naman ng maluwag si Samantha. Dahil nagawa pang itawid ni DJ ang kanilang kapalpakan. Ngunit sa mukha ni Sunshine at PJ, mukhang hindi kumbinsido ang mga ito sa narinig. Nagpatuloy sila sa pag-uusap. Ilang beses pang nagkaiba ang sagot nilang dalawa ngunit nagpapasalamat sila dahil nagagawa nilang mailusot yun. Habang tumatagal ang pag-uusap, unti-unti na ring nawawala ang kanilang kaba. Kahit papaano sigurado siyang napapaniwala na nila mga magulang ni DJ. So, kailan niyo balak magkaroon ng anak? Mom! Singhal ni DJ dahil nahihiya ito. Masyado pa pong maaga para magkaroon kami ng anak. Bahagyang natawa si PJ. Ano naman masama doon? Nasa tamang edad na kayo para magkaroon ng anak. Besides, hindi naman nakabase yan sa tagal ng pagsasama niyo, di ba? Wala pa po sa isip namin ang tungkol sa bagay na yan. Giit ni DJ. If you say so. Nagtatampo pa rin ako. Nakasimangot na bulalas ni Sunshine. Hindi mo na nga sinabi sa amin na may nobya ka na pala. Hindi mo pa pinaalam sa amin na ikinasal ka. Hindi mo man lang kami inimbita. Katulad nga ng sinabi ko, biglaan lang po ang lahat. Besides, civil wedding lang yung naganap. Sobrang pagmamadali namin. Kahit na, nagtatampo pa rin ako. Napailing na lang si DJ. Babawi po kami, Mommy. Pang-aalo niya sa ina. Nang araw na yon, tila nabunutan sila ng tinik sa tagiliran nang sa wakas matapos ang pag-uusap. Kahit papaano nakumbinsi nila ang dalawang magulang ng lalaki na totoo ang kanilang relasyon. Ang tanging pinoproblema na lang ng dalawa ay ang media. Lalo pat iba't ibang balita ang tungkol sa kanila na kumakalat ngayon. Sa paglipas ng mga araw at linggo, nanatili sa balita ang tungkol sa relasyon ni Samantha at DJ. Halos karamihan sa mga ito ay nagulat dahil sa hindi inaasahang katotohanan. Sa kabila nun hindi nakaligtas kay Samantha ang ilang balita na hindi natutuwa ang mga ito na nagkaroon ng asawa si DJ. Mukhang wala kayo naging problema ni DJ Nakangising si Hana. Inaasahan natin na magiging maingay ang pangalan niyo sa balita. Pero nakikita ko naman karamihan sa mga ito positibo. Hanggang kailan niyo babalak gawin yung pagpapanggap niyo, Samantha? Biglang tanong ni Carla. Saglit siyang natahimik at malalim na napaisip. Maya-maya lang bumuntong hininga siya. Ang totoo niyan hindi ko rin alam. Well, mukhang hindi naman na kayo nagkakaproblemang dalawa. Siguraduhin mo lang hindi ka iiyak yan sa ginagawa niyo, okay? Right. Hanggang ngayon wala ka pa rin kasiguraduhan kung magugustuhan ka rin ni DJ. Kung biglang matapos yung kasunduan niyo, ikaw lang ang masasaktan dahil ikaw lang yung may nararamdaman. I know, girls. I know. Huwag kayong mag-alala, nakatatak yan sa isip ko, no? Hindi ako natatakot sa kung anumang maaaring mangyari. Ginusto ko to. Hindi na rin naman ako umaasa. Natigil sa pag-uusap ang magkakaibigan nang biglang may lumapit na babae sa kanila. Nabalot ng pagtataka ang mukha nilang tatlo habang pinagmamasdan nito na nakangiti sa kanila. Yes, may kailangan ka? Nagtatakang tanong ni Hana.
I'm Joanna Solomon, a journalist. Pwede ba kita makausap, Miss Samantha? Anong kailangan mo sa akin? Kunot noong tanong ni Sam. Well, as you can see, halos laman ka ng balita araw-araw. Gusto na sana kita ma-interview para linawin kung ano man ang balitang kumakalat ngayon tungkol sa inyo ni DJ. What do you mean? Hindi mo pa ba alam? Kalat na sa balita simula kaninang umaga ang tungkol sa sekretong relasyon yung dalawa ni DJ. Alam ng lahat ang pagpapanggap niyong dalawa. Kaya naman narito ako para alamin ang buong katotohanan mula sa'yo. Nagkatingin ang sina Hannah at Carla bago mabilis na tumayo. Mababakas ang gulat sa mukha ni Samantha habang titig na titig kay Joanna. No, hindi siya sasagot sa kahit anong itanong mo. Seryosong sambit ni Carla. I believe hindi ikaw ang kinakausap ko? Mataray na saad ni Joanna. Wala akong kailangan sa inyong dalawa, kaya mas makabubuti kung iiwan niyo muna kami. Excuse me? Naiinis sa sambit ni Hannah. Miss, ikaw ang lumapit dito dahil may kailangan ka. Tapos ikaw pa may gana magtaray? Sino ka ba sa inaakala mo? Ako lang naman ang magpapabagsak sa kaibigan niyo at kay DJ. I'm good at my job. Trust me, wala kayo may tatago sa akin. Kung ang karamihan naniwala sa kasinungalingan niyo, ibahin niyo ako. Matagal ko nang kilala si DJ. Alam ko hindi siya basta-basta magkakaroon ng asawa. Besides, lagi ako nakasunod at nagmamatsyag sa bawat kilos niya. Alam ko ang lahat ng ginagawa niya. Bigla na lang umisi si Samantha. Marahang tumayo pagkatapos hinarap si Joanna. Is that so? Ibig sabihin alam mo rin na nasa isang bahay lang kami nakatira. So dapat, alam mo na kung anong ugali meron ako. Unti-unting naging mapait ang tinig niya. At ang mga mata niya nanlilisik na habang nakatitig sa kaharap. Come on, Miss Samantha, hindi ako natatakot sa ganyang pagbabanta, no? Kilala ka rin sa bansa at marami din ako nalalaman tungkol sa'yo. Hindi mo gugustuhin makalaban ako. Mas lalong lumapit si Samantha sa babae. Are you threatening me? Nilabanan ni Joanna ang titig ni Samantha. Are you threatened? Gawin mo kung anong gusto mo. Ibalita mo kung anong nasa isip mo. I don't care about you and your stupid job. Huwag mo akong pakialaman. Pinigilan ni Samantha ang inis niya. After all, nasa isang cafe sila at di maganda kung gagawa siya na iskandalo dito. Hindi ako natatakot sa'yo, Joanna. Basta kung anumang kaya mo ibalita sa media. Siguraduhin mo lang na tama lahat na ilalabas mo. Dahil hindi ako madaling kalaban. Humagalpak ng tawa si Joanna. What kind of nonsense are you saying, Samantha? Stop wasting my time with your bullshit, okay? Maglalakad na sana paalis ang babae. Ngunit biglang hinablot ni Joanna ang braso niya. Hindi napigilan ni Samantha ang kanyang inis. At nang muli siyang humarap dito, hindi na siya nagdalawang isip na sampalin to. Agad namang napasa po sa kanyang pisngi si Joanna. Nang maramdaman ng matinding sakit. Huling beses ko na itong sasabihin. Intindihin mo mabuti. Stop wasting my time. Mabilis naglakad palabas ng cafe ang babae. Sumunod ang mga kaibigan niya. Sunod-sunod ang naging pagbuntong hininga ni Samantha. Pilit kinakalma ang sarili. Alam niya na mali ang ginawa niya. Pero mas nanaigang galit na nararamdaman niya. Hanggang makauwi siya, hindi mawala-wala ang galit sa puso niya. Nagdesisyon siyang magkulong sa kwarto at nag-isip ng maigi kung ano bang dapat niyang gawin. Sa kabilang banda, abala si DJ sa kumpanya sa mga nakalipas na araw. Pinipilit niyang ituon ang atensyon sa kanyang trabaho. Ngunit hindi niya magawa. Halos maya't mayang binabagabag ang lalaki ng mga balitang nakikita at napapanood niya. Kahit anong gawin ni DJ, hindi niya mapigilan ang kanyang sarili na mag-alala para kay Samantha. Sir, kailangan niyo po ito makita. Aligagang sambit ng sekretarya niya. Humahangos itong pumasok sa opisina ng lalaki at agad inabot ang kanyang cellphone sa boss.
Si Ma'am Samantha po, pinagkakaguluhan. Halos tumigil ang mundo ni DJ sa narinig. Agad niyang tinoon ang atensyon sa cellphone at pinapanood ng live video ng mga journalist na pilit ini-interview si Samantha. Hindi na siya nagsayang ng oras. Dali-dali siyang tumayo at halos takbuhin niya palabas ang kumpanya. Kung maaari lang niyang paliparin ang kotse, ginawa niya na. Para lang mabilis na mapuntahan si Samantha. Habang nasa biyahe, hindi siya mapakali. At labis na kaba ang nararamdaman niya para sa babae. Malayo pa lang kitang-kita niya na ang nagkukumpulang journalist sa labas, pilit hinaharang si Samantha. Tinakbo na ni DJ ang daan para lamang agad malapitan ng babae. Pilit niyang pinalayo ang ilang journalist. Pagkatapos itinago sa kanyang likod si Samantha. Kung ano man ang katanungan niyo sa akin. Dapat sa kanya tinatanong, hindi sa ibang tao. This is too much. You're harassing her. Nang gagalaiting singhal niya. DJ, mahinang bulong ni Samantha. Bakas ang gulat sa mukha ng babae dahil hindi niya inaasahan ang pagdating ni DJ. Bigla na lang naglakad palapit sa lalaki ang isang pamilyar na babae. Nakaukit ang mapang-asar ng ngisi sa labi nito. Alam na namin ang totoo. Huwag mo nang subukang magsinungaling pa, DJ. Hindi mo na kami maluloko, okay? Makahulugang sambit ni Joanna. Ano ibig mo sabihin? Alam naming lahat na nagpapanggap lang kayo. Hindi naman talaga kayo mag-asawa. Wala naman talaga kayong relasyon. Ginagawa niyo lang ang lahat na ito para lokohin kaming lahat. And so? Ano naman ngayon yun sa inyo? May mangyayari ba sa inyo dahil sa ginagawa namin? Yes. Pagpapanggap lang ang relasyon namin simula pa lang noong una. What's the big deal? Maapektuhan ba kayo nun? Malakas ang naging pagtawa ni Joanna. So inaamin mo nga na hindi kayo totoong kasal. Look at you being so proud of your bullshit, DJ. Hindi ka pa rin talaga nagbabago. At di ka pa rin nagbabago, Joanna. Hanggang ngayon, naghahanap ka pa rin ng bagay na magagamit para sirain ako. Hindi ka ba napapagod sa ginagawa mo? Let me guess. Ginagawa mo to dahil umaasa ka makukuha mo ako. Ginagawa mo to dahil hanggang ngayon ako pa rin ang gusto mo. At di mo matanggap na hindi kita magugustuhan? Ha? Halos mamula sa galit si Joanna sa mga sinabi ni DJ. You're wrong, DJ. Matagal ko na nakalimutan na nagustuhan kita. Ginagawa ko lang ang lahat ng to dahil gusto kong makitang bumagsak ka. Gusto kong masira ka. At ma-realize mo na dapat di mo ako binaliwala noon. Sa pagkakataong ito si DJ ang tumawa. Ang akala ko pa naman matalino ka, Joanna. Ilang beses mo na bang binalak na pabagsakan ng pamilya ko? Hindi ba't sa tuwing gagawin mo yun, di ka naman nagtatagumpay? Mas makabubuti pang ituon mo na lang sa ibang bagay ang atensyon mo. Nagsasayang ka lang ng oras sa akin. No! Hindi ako titigil hanggat di ako nakaganti sa'yo. Gagawin ko ang lahat para masira ka pati na rin yung babaeng yan. Bakit? Hindi mo matanggap na sa kanya ako lumapit para magpanggap? Napangiwi naman si Joanna bago bumaling ng tingin kay Samantha. Ano naman na nakita mo sa babaeng yan at siya napili mo? Ihamak naman na mas maganda ako sa kanya. Para sa akin, mas maganda siya sa'yo. Bukod doon, mabait din siya. Hindi mahirap magustuhan. In fact, mahal ko na nga siya eh. Halos lahat ng tao nakapalibot sa kanila. Nagulat sa revelasyong sinabi ng lalaki. Kahit si Samantha gulat din. You must be out of your mind. Sigaw ni Joanna. Pwede ba itigil mo na to? Wala ka na mapapala sa ginagawa mo. Pinahihiya mo lang yung sarili mo. Saad ni Samantha. Manahimik ka. Hindi ako papayag na kayo yung magkatuluyan dalawa. Ako dapat yung makasama niya. Lumalabas din yung tunay na pakay mo. Hindi napigilan ni Samantha magsalita habang nakangisi. Gusto mo pa rin siya hanggang ngayon. At handa kang gawin lahat para makuha siya. Sabi ng tumahimik ka, hindi ko hinihingi yung opinion mo. Bahagyang natawa si Samantha. I must admit, humahanga ako sa'yo.
Dahil kaya mong gawin yan para sa taong mahal mo. Sana nga lang, sa tama, at sa maayos sa paraan mo ginawa. Too late. He's mine. And I don't share what's mine. Don't tell me gusto mo na rin siya. Umiiling na tanong ni Joanna. Yes. In fact, bago pa man kami magkakilala, may gusto na talaga ako sa kanya. Kaya nga pumayag ako sa pagpapanggap na to para mapalapit sa kanya eh. So wala ka nang may babalitang kasinungalingan ngayon. Dahil ang totoo nagmamahala naman kaming dalawa. That is not true. Nanggagalaiting saad ni Joanna. Pagkatapos dinuro-duro pa ang babae. Ayaw mo maniwala? Panoorin mo yung magiging kasal namin. Nakangising sambit ni Samantha bago lumapit kay DJ. Walang ibang nagawa ang lalaki, kundi ang mapamaang sa kanyang narinig. Hindi na rin siya nakapalag nang hilahin siya ni Samantha paalis. Nagkagulo pa ang mga journalist. Ngunit sa pagkakataong yun, si Joanna na ang pinagkukumpulan nila. Nagpatuloy sa paglalakad sina Samantha at TJ hanggang makarating sa parking lot. Doon pa lang, bumalik sa ulirat ang lalaki at agad huminto. Wait, totoo ba lahat ang sinabi mo? Bahagyang umiti si Samantha. Hindi ba nabanggit sa'yo ng mami mo? Sinabi ko sa kanila noon na matagal na ako may gusto sa'yo. Kaya ako nga sila pinilit na isama ka sa event ng kumpanya ko noon eh. Paliwanag niya. Yes. Sinabi nila yon pero hindi ako naniwala. Hindi ba't ayaw mo pa nga pumayag sa alok ko noong una? Hindi kasi ako easy to get, Mr. Dylan James de la Vega. Natatawang saad ni Samantha. Saglit pang natahimik ang lalaki. Hindi pa rin makapaniwala sa kanyang mga nalaman. Maya-maya lang, hindi niya napigilan ng kanyang sarili at mahigpit na niyakap ang babae. Bahagya pang nagulat si Samantha. Ngunit wala na rin naman siyang ibang nagawa kundi ang yumakap pabalik kay DJ. So mahal mo na ako? At magpapakasal na tayo? Ayaw mo ba? Mapang-asar na tanong ni Samantha. Madali naman akong kausap. That's not what I meant. Naninigurado lang ako. Hindi ka na makakatakas sa akin, Samantha Reyes. Soon to be, Mrs. De La Vega. Pilyong bulong ni DJ sa babae. Pagkatapos niyakap to ng mahigpit. Huwag kang masyadong magmadali, baka hindi matuloy. Mabilis na napasimangot si DJ. Ngunit isang kindat lang ni Samantha, muli siya ulit na pangiti. Napagdesisyonan na nina Samantha at TJ na umuwi sa kanila. Masyadong marami nangyari sa araw na yon. At wala silang ibang nais kundi magpahinga. Bukod doon, alam nilang dalawa na kailangan nila ulit makausap ang mga magulang ni DJ. Malamang naguguluhan ang mga yon sa nakikita at napapanood sa balita. Hindi na pinatagal pa ng dalawang pakikipag-usap kina PJ at Sunshine. Agad silang nagtungo sa bahay ng mag-asawa para aminin ang buong katotohanan. Sa pagkakataong ito, wala nang bahid ng kaba ang kanilang puso. Alam kasi nila na mahal nila ang isa't isa. So, noong araw na pumunta kayo dito para sabihing mag-asawa kayo, hindi yun totoo? Tanong ni Sunshine at tumikim. Yes po. Nahihiyang sagot ni Samantha. It was all my plan, Mom. To be honest, naiinis ako sa ginawa niyo noon. Na kung kani-kanino niyo ako pinakikilala. At nainggit ako sa mga kapatid ko dahil meron na silang mga asawa at pamilya. Napapressure ako dahil sa ginagawa niyo. We're so sorry, son. Hindi namin alam na ganun pala yung nararamdaman mo. Sinabihan mo sana kami para tumigil kami sa ginagawa namin. It's okay, Dad. Naintindihan ko naman kayo kung ba't yun ginawa. Kung ganon, wala talaga kayong relasyon. As in wala. Kahit ngayon. Naniniguradong tanong ni Sunshine. Nagkatinginan si Samantha at TJ. Maya-maya lang naghawak sila ng kamay at nakangiting tumingin kay Sunshine. We're in a relationship po. For real. Sagot ni DJ. We just found out that we love each other. Segunda ni Samantha.
Yeah. Napanood namin ang pagtatalo niya ni Joanna. Hindi niyo na siya kailangang isipin pa. We'll take care of her. She's been messing with you and her family for a long time. And I think it's the right time to make her stop. Parang isang malaking tinik ang nabunot sa tagiliran ni Samantha at DJ. Kahit hindi sabihin ng dalawa, nangangamba sila sa maaaring gawin ni Joanna sa hinaharap. Ano na ang plano niyo? Sabik namang tanong ni Sunshine. We're getting married. Nakangiting sagot ni DJ. Malawak ang naging pagngiti ni Sunshine sa narinig. Finally! I'm so happy for the two of you. Alam ko matagal mo nang gusto ang anak namin. Who would have thought na magkakagustuhan pala kayo, hindi ba? Bahagyang natawa si Samantha. Maraming salamat po. Dinala niyo siya sa party ko. No, alam ko rin namang gagawa ng paraan si DJ para makita ka. Napakamot na sa batok si DJ at nagtawa na naman sina PJ, Sunshine at Samantha. Sa kabila na nangyari, labis na saya ang kanilang naramdaman ngayon. Mabilis na lumipas sa mga araw, sumapit ang kanilang kasal. This is it, Samantha. Ito na yung araw na magiging asawa mo yung lalaking matagal mo nang mahal. Kailangan mong maging masaya. Hindi ka dapat kinakabahan. Pang-aalo niya sa sarili. Sunod-sunod siyang napabuntong hininga upang ikalma ang pusong nagwawala. Maya-maya bumukas ang pinto ng simbahan. Nakatingin siya sa lalaking makisig na nakatayo sa unahan ng simbahan. Marahang pumatak ang luha sa kanyang pisngi habang naglalakad papasok. Ni minsan hindi pumasok sa isip niya na darating ang araw na ito. Kahit nga noong mga panahon nagpapanggap lang silang dalawa, hindi naisip ni Samantha na magiging totoo ang kanilang relasyon. Huwag kang umiyak. Alam ko maganda kahit walang makeup, pero wag mong sirain yung natatanging araw mo. Dapat perfect, okay? It's our wedding day. Huwag mo na nga akong bulahin. Magpapakasal na tayo, di ba? I'm just telling the truth. Napangiwi na lang si Samantha pagkatapos inirapan ng mapapangasawa. Sakto naman dumating ang pare at agad nagsimula ang seremonya ng kasal. Mahigpit ang naging paghawak ni DJ sa kamay ng babae. Makikita sa kanyang muka ang kasiyahang nararamdaman. Kakaiba man ang naging simula ng kanilang relasyon, sa totoong kasalan din ang hantong nila. Bahagyang umiti si Samantha nang bumaling ng tingin kay DJ. Pagkatapos silang kapwa tanungin ng pare patungkol sa kung nais silang tanggapin ang isa't isa. I do, Father. Sagot ni Samantha. I do, Father. Tugon naman ni DJ. Muli na namang nagbabadya ang luha sa mga mata ni Samantha. Ngunit pilit niyang pinigilan yon. Sino ba namang mag-aakalang ang pinapangarap niyang lalaki noon? Magiging asawa niya ngayon. Wala na siyang ibang mahihiling pa. Dahil ang araw na ito, ang magiging simula ng pagbuo nila ni DJ ng kanilang pamilya. I love you so much, Samantha Reyes de la Vega. I love you too, Dylan James de la Vega. Hindi na nagsayang ng oras ang lalaki. Marahan niyang hinawakan sa bewang si Samantha at hinila palapit sa kanya. Isang-isang umukit sa labi ni DJ bago marahang inilapit ang mukha sa mukha ng babae. Parehong napapikit ang dalawa. Damang-damang tamis ng pag-iibigan nila. Mas lalong umingay ang mga taong nasa simbahan. Masaya sa kasal ni Samantha at DJ. Are you happy? Tanong ni DJ sa asawa. Yes. Sobrang saya ko dahil ikaw ang naging asawa ko. Me too. I love you so much. Muli niyang hinalikan ng asawa at sa pagkakataong ito, sa noo naman. And I love our future kids.
Napangiti si Samantha dahil doon. I love you too. Thank you for everything. Katulad ng pag-iibigan ni na Samantha at TJ, sino mag-aakalang ang kanilang pagpapanggap mauuwi sa totohanan? Sino mag-aakalang magkakagustuhan silang dalawa sa paglipas ng araw? Patunay lang na ang pag-ibig ay darating kung kailan di mo inaasahan. Sa kabila ng pinagdaanan ni na Samantha at TJ, mas nanaig ang pag-ibig sa kanilang puso. Nagawa nilang mahalin ang isa't isa. At higit sa lahat ay paglaban nila ang pagmamahal na yon. Kung ano man ang nangyari noon, malaki ang naitulong noon para maging masaya at matatag ang pamilya nilang mag-asawa ngayon. The end. It's shoutout time! Shoutout kina Emelita Bautista, Dolor Hepolito, Eugene Baidal, Gracie Pasip, Chris Claudio Molino, Rosalinda Agliam, Bea Rosel, Lanika Pauran, Lovely Celio, Albert Campo, Angel Jade, Kael John, Kerjan de la Cruz, Irvin Play, at Teresa Samong. Maraming salamat po sa inyong lahat.